posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Minister to the Weak. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 20, "But store up for yourselves treasures in heaven." So may tinuturo po ang Panginoon ng pag-iipon ng kayamanan sa langit. At sabi naman ng Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Pag pinagsama po natin ang dalawang verses na ito, ano po ang ating maaaring maabot na conclusion? Una, nagtuturo ang Panginoon na tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. At pagkatapos sinasabi naman ng Ephesians na tayo'y nilikha ng Diyos para gumawa ng kabutihan. We were created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Na may hinanda na siya ng mga dapat nating gawin, ng mga gawain ng kabutihan, bago pa man tayo isinilang. Kaya ang katapatan sa Kanya ay yung gawin kung ano ang Kanyang ipinlano. How does one gather treasures in heaven? Many ways, but one is by doing good works. And very especially, by doing good works to the poor. For the poor, in behalf of the poor. Sa Judgment Day po, na tinunghayan sa isang very quick fast forward sa Matthew 25:40, the king will reply, "I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me." Yan po ang sabi ng Panginoon, sapagkat meron siyang binibigyan ng premyong mga tao. Sabi, ako'y nagugutom, pinakain nyo, nauuhaw, pinainom nyo, hubad, dinamtan nyo, nasa kasakitan ay dinalaw nyo, nakakulong, pinuntahan ninyo. Kaya eto ang gantimpala nyo, sabi ng Panginoon. At tinanong siya ng mga tao, kailan naman po namin ang gawa yun, parang hindi namin matandaan. Sabi ng Panginoong Jesus, kung ginawa nyo ang mga bagay na yan, dito sa kamumunti at kaliit-liitan kong mga kapatid, inaawari kung ginawa nyo na rin sa akin. Na ang paggawa nyo ng mabuti sa kanila ay sa akin yung ginagawa, ang pautang nyo sa kanila ay sa akin yung pautang, ang bigay nyo sa kanila ay sa akin yung bigay, kaya ako naman ang magbabayad, ako ang magsusukli. Yan po ang tema ng ating pag-aaral ngayon, ang title, Minister to the Weak. Maglingkod sa mga mahina. Heavenly Father, we thank you for this privilege of worship. Thank you, Lord, for the freedom that we have. Political freedom to worship you, physical freedom to come here and worship you in spirit and in truth, spiritual wisdom to worship you and no other God. The emotional freedom, O Lord, to place you above everyone else and to worship you. Salamat sa mga kalayaang ito. At bagamat binigyan nyo kami ng laya, Panginoon, sinusuko po namin ang aming free will and we ask you, let your will be done to us. May your message be our food, our medicine, our strength, our light, the salt of our life. And we pray, Father, that you may be our speaker. Gamitin nyo lang po inyong lingkod na tungtungan ng inyong makapangyarihang paa. Daluyan ng inyong makapangyarihang salita. Subalit kayo po ang pagmulan ng lahat ng ito. May you increase, O Father, as we decrease, as we allow you to fill us with your holy, with your perfect, and with your powerful presence. And in the name of Jesus, our Lord and Savior, we reject all work of evil men and evil spirits. We place ourselves under your custody and protection, O God. Protect your people from ungodly disturbances, from people who take advantage of our trust. At nawa, Panginoon, kayo ang siyang mag-ingat sa iyong mga anak at ang kapayapaan niyo maghari sa puso namin nang marinig namin ang iyong tinig at kami sumunod. Pinupuri namin kayo, Panginoon, hinihiling na kayo ang maging tunay na tagapagsalita sa pangalan ng Panginoong Jesus. Napakahalaga po ang ministration to the weak, to the poor. At yan nga ay naging tema ng ilan na nating pag-aaral nakaraan at kanina, kamakailan. Why is it important to minister? First of all, let's take a look at ministering really as God would like us, that we should minister, first of all, to the physically weak. We should minister to the sick. Matthew 12:15, many followed him and he healed all their sick. The Lord Jesus Christ healed the sick, ministered to the sick.
Kaya siguro kahit na napakaraming dilubyo at mga dagok ang inaabot ng ating bayan, politically, economically, according pa rin sa study ng Time Magazine, all throughout Asia, the Filipinos are the happiest people in all of Asia. Isa sigurong dahilan na yan na talagang pagpapala ng Diyos sa atin sapagkat mahilig tayong mag-alaga ng mga may sakit. Nakikita mo itong taong ito nagtatrabaho dahil may pinapagamot na ina, may pinapagamot na ama, na kapatid, na hipag, na kapitbahay. Isang malaking puso ang ibinigay ng Diyos sa lahing Pilipino. Kaya isang pagpapala sa atin yan na tayo talaga maibigin. Kaya tayo naman ang hinahabol ng mundo na maging mga doktor, nurses, technicians, caregivers. Because we are a giving people. Sobra po ngayon ang demand sa mundo para sa mga Filipino caregivers, mga Filipino nurses, sapagkat nakita na nila ibang magmahal ang mga Pilipino, ibang mag-alaga, iba kahit na nga bayaran at empleyado, pero laging merong personal touch. So malapit ang ating puso sa puso ng Panginoon sa larangang ito. We should take care of the sick. It is important. Acts 5:15. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats, so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Sapagkat ginagamit ng Panginoon na daluyan ang pagpapala niya, maging ang kanyang mga alagad, ang mga tao naman ay sobrang nang naniwala sa mga alagad na madapuan lang ng anino ni Peter ito ay pwede na daw. But ang point here is not the endorsement of what they were doing, but that even Peter and all the other apostles were instrumental in healing people. At tayo na may pare-pareho lang nila Peter, ang pinagkaiba lang nila, sinilang sila nung panahong nandyan si Lord as a man, pero tayo pare-pareho lang iniligtas ng Panginoon, kaya kung paano sila ginamit, ay maaari tayong magamit. James 5:14, is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. So Christian leaders are to be instrumental in healing the sick. Ngayon, hindi naman ibig sabihin mayroong magical quality mga oil na yon. Kasi po, I would like to believe na may social value yung ibig sabihin nito ng anointing of oil. May anointing po kasi iba't ibang level yan eh. But to anoint a sick person with oil is parang pinaliguan mo, nirefresh mo, ibig sabihin, galing ka na, haharap ka na sa mundo, take it by faith that you are well. Hindi naman magical yung oil. We should minister to the weary, sa mga pagod na puso, mga pagod na katawan, mga pagod na nakakalimang daang nobyo na hirap na sa buhay, nakakatatlong live-in akong kani-kanino, mga pagod. Jeremiah 31:25, I will refresh the weary and satisfy the faint. So it is a ministration that we are careful to minister to the weary, and very especially, we should minister to the aged. So ang mga anak ng Diyos ay dapat naglilingkod sa mga may sakit, sa mga pagod, at sa mga may edad na, sa mga matatanda. Leviticus 19:32, rise in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere your God. I am the Lord. Nakita nyo na parang ang paglapastangan sa matatanda ay paglapastangan na rin sa Diyos. Sabi ganon. Kasunod respect for the elderly and revere your God. Siya ang nag-uutos. Igalang, arugain ang matatanda. We, people of God, have to minister not only to the physically weak, but also to the physically deprived. The hungry and thirsty. Psalm 107 verse 9, for he satisfies the thirsty, and he fills the hungry with good things. Nagpapainom sa mga kapuspalad. Nagpapainom sa mga nangangailangan. At yan pong pagpapainom, lalo na mga nakikiraan, na isa ring matanda nating kaugalian. Kailangan ay isipin natin na, sino ba ang nauuhaw? Sino ba ang pwedeng bigyan? Proverbs 25:21, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. At enemy pa yung pinag-uusapan, di lalo na kung friend mo, di lalo na kung kamag-anak mo, lalo naman to satisfy the hunger and thirst of the people around us. Enemy na nga yung binigay na example, sino pa ang pwede mo ngayong iwasan na tulungan? Isaiah 55 verse 1, come all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Napakarami pong hindi makaunawa sa verses na ito. Paano ka bibiling hindi ka nagbabayad? Subalit, sa silangan po, lalo na noong unang panahon, kaugalian ng mga may kaya, at kahit hindi mayaman, biglang nagkaroon lang ako kayo at maluwag-luwag ako,
Na kung may nagtitinda dito ng maruya o nagtitinda dito ng turon o tinapay o anuman, kakausapin ko siya, ako magbabayad ng lahat ng tinda mo. Sasabihin ko ngayon, lahat ng mahirap, lahat ng walang makain, halika kayo, bumili kayo dito, kunin nyo lahat ng kailangan nyo, walang bayad. Ganon, kasi ako ang magbabayad. Nagawa na po ba natin yan kahit minsan? Na sabihin mo sa isang restaurant o sa isang karinderya, lahat ng pagkain mo dito, ako magbabayad ngayon. Nagyaya ka ngayon ng mga street children, mga pulubi, mga tao, ako magpapakain sa inyo. This is the very idea. Katulad din ng Panginoon, libre ang ating kaligtasan kasi siyang nagbayad. Alam nyo, kung tayo po'y hahanap ng pangunahing naglilibre, ang Panginoon yun, mapaglibre. Eto, ang kabayaran sa iyong kasalanan, ako na lang magbabayad. Take your salvation. At kung tayo'y tumatanggap ng ganong kabutihan sa Panginoong Diyos, mano ba naman na ulitin natin yung ganong kabutihan sa ibang paraan? Hindi naman kaligtasan ang ibibigay mo sa kapwa, hindi ka mamamatay, hindi ka ipapako, ililibre mo lang. Napaka-importante sa Panginoon yung nagmi-minister ka sa gutom. Hindi ko po alam kung naranasan nyo ng magutom at hindi dahil nagda-diet kayo, yung wala kayo makain. Malalaman nyo ang halaga talaga nung nagpapakain sa isang taong gutom. Matthew 25:35-40. Nung hinusgahan ang Panginoon ng mga tao, sabi niya, "For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me." Alam na natin yan hindi naman po bago. Sabi ng Panginoon, halika kayo, tanggapin yung mga gantimpala na inyong may enjoy sa buong panahon, sa lahat ng panahon. Sapagkat ako'y gutom, pinakain nyo, hubad, dinamitan ninyo, etc., etc. Sabi ng mga tao, kailan naman po nangyari? Aba, kung ginawa mo yan sa iba, ginawa mo sa akin. Ganon kalapit ang puso ng Panginoon sa mga kapuspalad, na inaari niya na siya ang ginagawa ng mabuti kung ang mga kapuspalad ay ginagawa ng mabuti. Pero may kabaligtaran din po ito. Sabi niya sa kabilang grupo, sige, talon na kayo sa impyerno. 1, 2, 3, talon na. Bakit naman po kami tatalon? Aba, sabi gano'n, nagugutom ako, di nyo ako pinakain. Nauuhaw ako, di nyo ako pinainom, etc., etc. At sabi ng mga tao, kailan naman ho namin ginawa yun? Hindi namin gagawin sa inyo yung kahit kailan, kayo ang Diyos Aba, kung may mga nangangailangan din nyo binigyan, may mga nauuhaw na hindi nyo pinainom, nagugutom na nyo pinakain, ako ang ginawa nyo nun. At ako ang sisingil sa inyo. Yan ang sinasabi ng Panginoon, very clear. That we should minister to the physically deprived. We should also minister to the socially weak. Meron ng mga tao, hindi naman ganun kahina ang katawan nila, pero socially speaking, they are very weak, like widows, orphans, and strangers. Mga balo, mga ulila, at mga estranghero. They are not to be taken advantage of. Hindi hindi ito taga-probinsya natin, mahalan natin ang bili ng kanyang kamote. May bumibili sa iyo, hindi taga sa inyo, mahalan natin kasi taga-iba yan Don't take advantage of strangers. Magtatanong ng direksyon, ililigaw mo pa. Tapos pagtatawanan mo dahil nawala siya. Meron namang mga lalaki, walang ginawa kundi kumindat-kindat sa mga balo. Naku, balo yan, kikindat-kindatan ko yan. Yung inaakit-akit at tinutokso-tokso, komo balo. Tinitake advantage. Meron naman ng mga lalaki talaga, ang lakas-lakas manligaw kasi yung nililigawan niya, ulila, ang nanay balo. Alam niyo po ba, marami sa statistics sa mga babaeng napariwara na kasi walang lalaki sa kanilang pamilya. Walang pinangimian yung mga manliligaw. No? Kasi nanay, tapos siya yung nasa bahay. Nagiging madali. Kung may 3 lalaking kapatid dyan na black belter, siguro mag-iisip-isip ng konti yung mga manliligaw who take advantage. So you should not take advantage of widows and orphans and strangers. Exodus 22 verse 22. Do not take advantage of a widow or an orphan. Never. So widows, orphans, and strangers are not to be denied. Job 31:16. Nung nagtatanong siya sa Panginoon, ano po ba kakasala ko? Saan po ba ako nagkamali? Sabi niya, if I have denied the desires of the poor or let the eyes of the widow grow weary, pwede sana mangyari sa akin to, pero hindi naman po, matulungin ako. So maging si Job, na dumanas sa takot-takot na hirap, naghahanap siya ng maaring maging paraan para mangyari sa kanya yun, pero sabi niya, wala naman akong makita, mabait nga ako pati sa mga ulila at sa mga balo. Ibig sabihin talagang yun ay isang katanggap-tanggap na ugali.
And of course, widows, orphans, and strangers are not to be despised. Deuteronomy 24:17. Do not deprive the alien or the fatherless of justice, or take the cloak of a widow as a pledge. Alam niyo po nung araw, pagka ang mga balo ay nangungutang, walang makain, kailangan silang umutang. Kuminsan yung pinagkakautangan, ang kinukuha sa kanilang mga pledge, kailangan magbibigay sila ng kung anong bagay na pag hindi nila binayaran yung utang nila, hindi na nila mababawi. Yun yung kanilang mga balabal. Sabi, huwag na huwag. Natatanggapin nyo ang balabal ng isang balo bilang prenda. Nagugutom na nga, bibigyan nyo ng pagkain, pero akin na yung balabal mo, habang hindi ka nagbabayad, di ko babalik. Giniginaw na nga yung tao. Gutom na nga. Sabi, kawawa na nga, kinakawawa nyo pa. Instead, widows, orphans, and strangers are to be defended. Ipinagtatanggol yan. Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, encourage the oppressed, defend the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Kailangan kung hindi maipagtanggol ng mga balo ang kanilang mga karapatan, ang kanilang sarili, ipagtanggol sila ng iba, ng mga may lakas. Proverbs 31:8. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Kailangan kinakatawan natin ang mga mahihirap, ang mga kawawa, yung mga hindi makapagsalita, yung walang tinig, yung hindi articulate, hindi sila kinikilala at sinisino, kailangan merong magsalita para sa kanila. Kaya nga meron tayong tinatawag na House of Representatives. Kaya nga meron tayong mga congressmen and congresswomen, kinatawan, tinig ng mga kawawa, ng mga api, ng mga mamamayan. Nagiging nga ba silang tinig? Kung may tinig man, nagsasalita ba sila para sa ikabubuti ng mga kawawa? Ginagamit ba ang lakas at influensya para sa mga kapuspalad? Yun ang dahilan kaya sila nandyan. Representatives of the people. So that they would articulate. Sila itong mga nag-aral, sila itong alam ang batas, sila yung nakakaalam ng pasikot-sikot ng pamamahala. Kaya dapat sila ang naninindigan para sa mga kawawa. Nangyayari ba? Kayo ang makakasagot niyan. It's very, very important to minister to widows and orphans and strangers, and they are to be provided for. Kailangan, pakanin, painumin, bigyan ng mga kailangan. Deuteronomy 24:19-20. When you are harvesting in your field and you overlook a sheaf, do not go back to get it. Leave it for the alien, the fatherless, and the widow, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. When you beat the olives from the trees, do not go over the branches a second time. Leave what remains for the alien, the fatherless, and the widow. So sinasabi dyan, kung kayo mag-aani, huwag nyo naman simutin, magtira kayo, para yung mga mahihirap, susunod-sunod sa mga taga-ani nyo, may mapulot naman at may maiuwi. Nung araw pa, maliliit pa kami, natatandaan ko to Ang tawag dyan paghihimalay. Kahit doon sa mga bukid ng lola ko, magpapaani sila kung ano man na yun, munggo ba, kamote ba, kung ano man yung tanim. Alam ko yung mga mahihirap, mamaya nandun na, namumulot na, dudukot-dukot at hukay-hukay. Kasi talagang sinasadyang magtira para meron silang makuha. So nakikita nyo po na may mga biblical blaze, pati mga magagandang kaugalian ng ating bayan. And the Bible says, kung niyugyug nyo yung olive para maglaglagan yung mga bunga, huwag nyo namang sobrang yugyugin. Hayaan yung may konting matira para mamaya yung mga mahihirap pumunta doon, makapitas, may makain din sila. In other words, magtira para sa mga kapuspalad. At kung pwedeng gawin yun sa agriculture, pwedeng gawin yun sa lahat. Sa House of Representatives, sa pagbabudget ng pera ng bayan, magtira para sa mga mahihirap. Sa mga ginagawa din natin, kung kayo ay may mga tauhan sa bahay, may mga katulong, magtira ng pagkain din para sa kanila. Hindi yung tira ang ipinapakain. Magtabi, no? Magpakain. Kung tayo po ba may mga malalaking mga pagtitipon at party, pwede ba nating sabihin na, ang isang putahe, itabi, ipakain doon sa mga kapitbahayan natin na medyo kapos. O bago gumulo yung mga pagkain at mahalukay, magtira na tayo, magtabi na tayo, ibigay sa mga street children, dalhin sa isang bahay ampunan. Hindi nagpaparte lang tayo para sa sarili, kainan tayo ng kainan. No? Nagdidilim na ang paningin sa kabusugan. Ayaw pang tumigil. No? So kailangan, meron kang itinitira para sa iba. Because this is what God wants. Widows, orphans, and strangers are to be given justice. Kailangan binibigyan ng katarungan. Deuteronomy 27:19, curses the man who withholds justice from the alien, the fatherless, and the widow.
Ang dami, kung iisa-isahin natin, aabutin tayo ng kahaba-habang panahon bago natin maisa-isa ang mga verses na nagsasabing, huwag niyong kakawawain, bagkus ay inyong tulungan ang mga balo, ang mga ulila, at ang mga estranghero. Sapagkat kawawa naman sila, they are socially weak. Magtira. They are to be fed and taken care of. Even the early church fed the needy and the poor widows. Sa Acts chapter 6 verse 1, in those days, when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So, kostumbre nung naunang church na pinapakain ng mga balo. Ito po yung mga balong ubod na nantatandang hindi na makapagtrabaho, hindi naman yung 32 years old na balo, papakainin na siya. Hindi yon. Yung mga mahihina na ang katawan at hindi na kayang maghanap buhay pa. Pinapakain sila. Ano pong sinasabi sa atin ng Scripture? We should minister to prisoners. Mga bilanggo. Hebrews 13:3, remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. Alalahanin sila. Sasabihin naman iba, ang dami namang matutulungan, bilanggo pa, di ba masama sila? Bakit? Di ba masama rin tayo? Mabuti ba kayo? Wala namang mabuti yan. Iba-iba lamang anyo at hugis ng ating mga kasamaan, pero lahat tayo hinugasan lang ng dugo ni Kristo, pinatawad. Kaya wala tayong karapatan magsabing, bakit? Masasama sila. Sapagkat kung gagawin nyo yun, ang una-una na ang mga sarili na natin ang ating huhusgahan. At napakarami mga bilanggo ay naniniwalaan yung lingkod, marami dyan talagang hindi guilty. Siguro yung abogado lang na nakuha nila, pero may absent ng estudyante. Natalo ang kaso dahil sa abogadong pabaya at walang alam. Pwedeng mangyari yon. Minsan po, ang inyong lingkod ay nasa maximum security ng Bilibid prisons. Pumunta po tayo doon to minister. Abot at abot ang sulat sa akin ng mga kapatiran natin doon. At nung basahin ko pagdating ko sa bahay, sinasabi nila yung kasaysayan nila, ba't sila nakulong doon. Talaga namang mababagbagang damdamin ninyo. Dahil sinasabi nila yung kung paano umandar yung mga hearing na napakaraming mga nandun na hindi dapat yata nandun. Kaya naman tayo, sa church po natin, meron tayong Juris Fellowship. Grupo ng mga abogado, ng mga mambabatas, ng mga may kinalaman sa law enforcement para tumulong at magbigay lalo ng free legal help sa mga kapatiran natin, mga kapwa natin, ng mga mahihirap na maaaring maapi at magkawindang-windang ang buhay nila dahil lang hindi nila kayang maka-afford ng abogado. Isa yan sa ating ginagawa sapagkat naniniwala tayong yan ang kagustuhan ng Diyos. Tulungan ang mga kapuspalad. At alalahanin daw po yung mga prisoners as if we are fellow prisoners. Alam nyo ba kung anong uri ng mga pagkain ang kinakain ng mga bilanggo? Anong uri ng inumin ang iniinom? Anong uri ng kalagayan ang meron sila? Sa hinaba-haba ng buhay nyo, ni minsan nakapagdala na kayo man lamang ng kahit isang pizza pie. Sa kulungan na malapit sa inyo, dun sa nakapagpadala ba kayo siopaw, o kahit malang nilugaw, o kamatsile, kahit ano. Sa provincial jail, city jail, municipal jail, may mga tao dyan. Daan tayo ng daan, nagtatatro, hallelujah, 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 at nilalampas-lampasan ang mga taong nangangailangan. Sabi ng Panginoon, parang hindi yata ito yung faith na nakaka-impress. Kailangan meron kang pusong maawain at matulungin. Sabi nyo, mahirap din po ako, pero hindi naman siguro mauubos, kapatid, yung mas mahirap kaysa sa inyo. Napakasarap tumulong sa mahirap sa Pilipinas dahil di ka mauubusan ng matutulungan. Pagkarami-rami. Kung minsan sa ibang bansa, gusto mong magpakain, sinong tatanggap? Baka i-demanda ka pa kung may amag ng konti. Kung minsan gusto mong tumulong, hindi pwede, against the law. May mga bansa na yung nangingisay na pasyente dyan dahil nasa gasaan, hindi mo pwedeng damputin dahil pag binangyari sa kanya, kasalanan mo. Tayo, ang dami mong pwedeng tulungan, kaya hindi ka mapaprustrate kung gusto mong tumulong. Ay kakaprustrate mo, wala ka na halos maibigay sa dami ng kailangan bigyan. Pero sa dami ng pagkakataon at tsansa na tayo makatulong, tumutulong nga ba tayo? Pati mga makadiyos na tao, kumisay nakukulong. Tingnan si Peter sa Acts 12:5. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Siya ay nakulong. Si John the Baptist ay nakulong. Si Peter ay nakulong. Si Paul nakulong. Napakarami mga propetang nakulong. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin, masasama siguro sila kaya nakakulong sila. At kung hindi man sila relihiyoso o propeta, tayo may mga masasama rin, napatawad lang nga tayo sa pamamagitan ni Kristo. So sino tayo para magkait ng tulong? The people of God should minister to the oppressed. Sa mga api. Psalm 9:9, the Lord is a refuge for the oppressed. If Christ is a refuge to the oppressed,
the Christians should also be refuge for the oppressed. Kasi ginagaya natin yung ginagawa ni Kristo. Kung siya'y kanlungan ng mga kapuspalad, di tayo din dapat ay maging kanlungan ng mga kapuspalad. Psalm 82 verse 3, defend the cause of the weak and fatherless. Maintain the rights of the poor and oppressed. Dapat meron tayong ganung paglilingkod. Meron isang malaking nawawala sa ating tunay na pananampalataya kung wala tayong pagkalinga sa mga kapuspalad. Ecclesiastes 4:1. Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun. I saw the tears of the oppressed, and they have no comforter. Power was on the side of their oppressors, and they have no comforter. Napakaraming mga naaapi. Hindi na nakakapagsalita. Wala silang tinig. Nilulunok na lang ang malalapot na laway. Humihikbi na lang, dinadaan na lang sa mga iyak na kumisay wala na ring luhang pumatak. Tayo po'y masyadong naliligid ng hirap. Hindi natin kailangan lumayo. Kahit kayo nasa mga exclusive villages, pader lang ang pagitan nyo doon sa slum sa kabilang gilid. Napakaraming paghihirap. Pero ang mga sarili nating paghihirap ay hindi sapat na dahilan para maging manhid tayo, magbulag-bulagan sa paghihirap ng iba. Lalo pa nga tayong nakakaranas ng hirap, ay higit lalong dapat tayong maging sensitive sa paghihirap ng ating kapwa. Lagi tayong lalong maging matulungin pa. That's why we say we help the poor, and if you think yourself as poor, then you help the poorer. Because this is what God wants. Malapit ang puso ng Panginoon sa mga kinakapos, nagigipit, sa mga mahihina. Daniel 4:27. Therefore, O King, be pleased to accept my advice. Renounce your sins by doing what is right, and your wickedness by being kind to the oppressed. It may be then that your prosperity will continue. Ano ang payo sa isang hari na dinadanas ang dilubyo? Sabi, itakwil niyo po ang inyong mga kasalanan, gawin niyo po ang tama, at maging mabuti kayo sa mga kawawa. At pag ginawa niyo yan, ay hindi malayo na kayo ay magkaroon ng kaunlaran. Maging secure ang inyong tenure, ang inyong buhay. Kung ang mga may kapangyarihan, ang may tinig, ay sakim. Ano mangyayari? Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para lang sa sarili. Kung kayo executive manager, sa palagay nyo, inilagay lang kayo ng Diyos dyan para sa sarili, hindi. Para arugain nyo yung mga supervisor, yung mga maliliit na empleyado. Hindi pag nagde-decide kayo ng bonus, ang laki-laki ng bonus ng mga taga-management, tapos halos walang inuwi, kundi mga sardinas na mga delata yung mga manggagawa, na siyang nangangailangan ng higit lalong malaking bonus. Ang lalaki ng mga pribilehiyo ng mga manager, ng mga supervisors, ng mga executives ng kumpanya, ang liit-liit ng inuuwi ng mga ordinaryong manggagawa. Kung meron kayong kapangyarihan, gagamitin yon para kalingain ang mga kapuspalad. Ano pong sabi ni Balagtas sa Florante at Laura? Ang haring mahilig sa yaman, mariing hampas ng langit sa bayan. Kaya pagka tayo ay merong position of authority, we must always remember that it is God's trust so that we can take care of the weak, not that we can take care only of ourselves and oppress the weak and exploit them for our aggrandizement and for our own pleasure. Ang lahat ng uri ng yaman at lakas at kapangyarihan na ipinagtitiwala lang ng Diyos, ipinahihiram niya upang maging mabuti tayong mga tagapagpairal ng kanyang kabutihan. We are not to exploit our position just for ourselves. God's heart is close to the sick, the weary, the naked, the deprived, the destitute, the prisoners, and the oppressed. Many people ignore them, but God's people are to minister to them. Ano po ang sumbat ng Panginoon sa maraming taong haharap sa Kanya sa araw ng paghuhukom? Matthew 25:35-40. For I was hungry and you gave me something to eat. Yan po ang Kanyang commendation dun sa mga mabubuti. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Ang kabaligtaran po nito, isinumbat naman niya doon sa kabilang grupo. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in? Or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? And the king will reply, I tell you the truth.
Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Ang bait-bait niyong ina. Kung mabait lang kayo sa sarili niyong kamag-anak, pati ang mga makasalanan, ganun din. So wala kayong pinag-iba. Sabi, even the ungodly know how to be good to their own. But because you are godly and you are God's children, you should be able to surpass what the ungodly people do. If they are good only to those who are good to them and good only to those whom they love, you must be good even to your enemies. That is what God says. Because you are my people. Iba kayo. So napakalaki ba naman ang pagkakaiba ng pagturing nyo sa inyong anak at dun sa inyong katulong? Siya na lang ba ang may karapatang kumain ng lahat at yung mga katulong nyo wala na? Puro mga buntot na lang ng mga biya, mga baga ng bangos. Pagka ang tao ibinigay sa inyo ng Panginoon, empleyado ninyo, tauhan ninyo, ang inahanap ng Panginoon, maging magulang din niya kayo nung tao na yon. Kaya ibinibigay nga sa inyo para kayo maging tagapag-alaga. Sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ay pahiram ng Diyos para maging tulad tayo ng Diyos, natatangkilik sa mga taong nasa ilalim ng ating kapangyarihan. Ang dami ko nang nakikitang ganyan Napakabuting magulang, pinakain lahat sa anak. Pero yung pamangkin na nakikitira sa kanila na anak ng kapatid niyang mahirap, nako, nangalirang na't wala nang nakain. Pamangkin pa yon. Paano pa kung hindi pamangkin, di lalo na? Hindi nakaka-impress na mabuti kayo sa mga malapit sa inyo at mahal nyo. Natural lang yon. Kahit mga makasalanan, ganun din. Pero tayo mga anak ng Diyos, mabuti tayo maging sa hindi mabuti sa atin. Mabuti tayo maging sa hindi natin mahal. Kasi ang Diyos, mabuti nga sa atin Samantalang din niya tayo dapat kaano-ano at lumayo na tayo ng lumayo. Yun siya ang atin pong model. Sino po sa inyong mga paligid ang mahina? Tinutulungan nyo ba o lalong na pagsasamantalahan? Como advance ng advance itong inyong halimbawa, inyong labandera, wala na kayong ginawa kundi sungit-sungitan siya. Bunto na ng kutakot-takot na labah. Hindi na makakibok kasi may utang Hindi dapat nakikita sa mga Kristiyano. Yung ba namang mga tindera sa palengke, may kaprasong bilao ng konting tindang malunggay, binabarat nyo pa. Pagkatapos pagpupunta kayo sa Rustas, ang mamahal, di naman kayo tumatawad doon dahil hindi sosyal na tumawad. Bakit kung sino yung maliliit pa, yun pa ang hahapitin? Huwag na kayong mamarat kung ang liliit ng mga tindera. Yung ba namang, sabi nyo, uuwi na yan kasi gabi na mabubulok na yung tinda niya, pwede na natin baratin. Kita nyo, ang dami natin mga mamamayan ng mga mangingisda. Hirap naman sa pagtatrabaho, lagi namang nangingisda, pero ang hihirap pa rin kasi lagi silang binabarat ng mga traders. Kasi lalo sa malalayong baryo, walang planta ng yelo. Pagka bumaba na ang isda sa playa, kailangang ibenta na kung hindi mabubulok na. So, yung mga biyahero na may mga sasakyan, may mga barko, may mga jeep, sila ang nagdidikta ng presyo. Kaya kahit anong paghihirap ng mangingisda, mahirap pa rin siya. Kasi ginigipit ng mga may kapangyarihan. Ganyan din ang nangyayari sa ating mga magkokopra. Ginigipit ng mga traders. Kasi alam nila walang ibang pupuntahan. Sasabihin pa nung farmer, bakit po doon sa kabilang island, ang bilhin nila sa kopra per kilo, ganito. Di dalhin mo doon sa island na yun ang kopra mo. Kasi alam nila walang barko. Hindi ito ang itinuturo ng Diyos. Ang bayan natin hindi mahirap. Ang yaman-yaman ng Pilipinas. Kahit anong itapon mong buto sa lupa, tumutubo. Ang yaman-yaman ng Pilipinas, ang hirap-hirap ng Pilipino, kasi merong mga konting mayayaman na nanggigipit. At marami rin naman, admitin natin, ang mga mahihirap na tamad. Kaya hindi lang laging kasalanan ng mayaman yon. May mayayaman din namang mabubuti. Pero pag tinignan po natin, it's always this gipitan thing. Nagtatanim ka ng gulay sa buong Cordillera, ang gagawin ng mga biyahero, pauutangin ka, o mag-birthday ang anak mo, gastusan mo, eto. Pagkatapos pag-harvest sila, magdidikta ng presyo. Walang magawa ang farmer. Nagigipit. Yan ang sinasabi ng Lord, huwag kayong magsasamantala sa kahinaan pag alam nyong walang magagawa. Naikwento ko na, bayaan nyo ikwento ko muli. Minsan, nagpunta ako sa probinsya, may kasabay ako sa kotse na isang tao kayaman-yaman. May alin lumapit sa amin nung huminto ang kotse, nag-alok na isang buwig na saging, na maliit na saging. Mga senyorita. Tinawaran ba naman yan ng kutakot-takot na tawad? Gusto kong masok ka. Hindi na talaga ako tumitingin sa transaksyon. Nung umalis na kami, pinagmamalaki niya sa akin saging, kita mo, nabili ko ng ganitong presyo lang. Sabi ko, bakit mo na mabiling kayo mura-mura? Gabi na Sabi ko noon, kailangan na niya ng pera, at saka masisira na to, o halos mahihinog na, bukas, mabubulok na yan. Sabi ko, natutuwa ka, ikinayaman mo.
hindi na ako muling nakipagbiyahe kasama ng taong ito. Sa totoo lang. Dahil nakakawalang gana. Ang yaman-yaman, ginipit pa yung isang tindera na siguro sa halagang 5 o 10 piso ng tawad, ang laking bagay sa kanya yun. Bakit nyo magagadunin? Buti ka't nagtitinda yung tao at hindi namumundok at hindi nangu-hold up. So, huwag nyo nang gagawin yan pag kami nagtitinda ng konting sampagita. Kung minsan bilhin nyo na, paano na lang magkaroon siya ng benta. No? Hindi yung tatawaran nyo pa, o yan, dagdagan mo pa. Sasabihin nyo, ba't hindi nyo loko gawing alipin? Sa halagang 10 piso. Pakitain nyo naman ako. Hindi ba? Kasi kawawa naman yung mga tao. Tayo po mga Kristiyano, mag-isip-isip. Alam ko marami po sa atin gumagawa ng mabuti. Pero marami pang pwedeng idagdag na kabutihan sa ginagawa natin. At marami tayong pwedeng bawasin na ginagawa natin na kumisan pagsasamantala sa kapwa. Hindi ko mo halimbawa ang pamasahe sa jeepney magkano, yun na lang ang ibibigay nyo, kumisan dagdagan nyo naman. Dahil alam nyo naman na ilang taon na, nakailang taas na ng presyo ang krudo, ang pasahe hindi tumataas. Kawawa naman yung mga jeepney driver. Mabuti pa yung mga taxi driver, minsan nagkakatip. Pero yung jeepney driver talagang kahit kailan hindi nagkakatip. Paano bang pasobrahan nyo? Yung iba nagpapalusot pa, hindi pa nagbabayad. No? Kawawa naman. Buksan niyo ang inyong mata at tingnan, hanapin ang mukha ng Panginoon sa mukha ng kirami-raming mahirap. At sapagkat nandun ang mukha niya. Ang ginagawa nating mabuti, tinatandaan niya at inaari niyang utang niya. Pero ang ginagawa nating masama, siya ang sisingin. Hindi ko po sinasabing tumulong kayo dahil mayaman kayo. Kahit po tayo mahirap, merong mas mahirap na pwedeng tulungan. Huwag na kayong lumayo. Kung kayo ay nasa opisina, yung mga taong mga maliliit. Diba? Kung kayo ay nasa church, yung mga kapatiran. Kumisa naman sa mga churches, laging may handaan. Uwi, lagi ng asawa ng pastor ang tira. Siya na lang lagi ang nag-uwi. Ang dami ko nang nakitang ganito. Hindi makasakay. Punong-puno yung tricycle niya sa dami ng iuuwi niya. Dahil asawa lang siya ng pastor. Paano yung iba? Hindi ka pa pwede magbigay? Diba? Hindi dapat sinosolo ang blessing. Dapat i-distribute. 5,000 tao na pakain dahil lang may isang batang ibinigay yung kanyang 2 munting isda at 5 maliliit na piraso ng tinapay. Pag nagbibigay tayo, maraming napapakain kasi pinaparami ng Diyos. Little becomes much when you place it in the Master's hand. That's why it is important to always think. Sino po ang kawawa sa ating paligid? Kumisan sa isang pamilya, gano'n na rin Ang lalayo ng agwat ng buhay ng magkakapatid, ng magpipinsan. Lalo mo pang ine-emphasize pag kami mga reunion, ang ganda-ganda ng baro ng anak mo, ang laso, 3 metro haba. Diba? Tapos yung mga pamangkin mo, kasing papayat ng mga payong na nakasara. Kasi hindi mo man lamang matulong-tulungan. Parang, Kristiyano ka ba? Parang, kumusta na? Sino po sa atin ang may ganitong mga karanasan na tayo nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan sa pangangailangan ng iba? Panginoong Diyos, kami po ay napapasuri sa inyo. Pakibigyan nyo nga kami ng espiritong sensitive, Lord. Makita namin kung ano ang aming mga pagkukulang sa mga mas nangangailangan kaysa sa amin. Pinupuri na namin kayo sa napakaraming kapatiran na nag-uumapaw, Lord, ang kabutihang loob nila. Maraming tinutulungan, maraming ginagawang mabuti. Pagpalain mo ang mga kapatid na ito lalo na. At nang sa ganun, sapagkat sila'y mabuting tagapag-ingat ng iyong mga kayamanan, sapagkat mahilig silang magtumulong at magbigay, lalo mo pang paramihin ang kanilang kayamanan, Panginoon. Sa mga nakikita mong mga anak mo na mapagbigay, matulungin, lalo mo pa silang buhusan ng pagpapala, sapagkat sila ang tumutupad ng iyong kalooban kung anong gagawin dapat sa mga material na bagay. At kung meron sa aming kalagitnaang makikita mo, Panginoon, ng mga mararamot, makasarili, let your Spirit work in our hearts, O Lord, so we can change our ways. Buksan nyo nga po ang aming mata para kung sakaling nabulag na kami sa mga sarili naming selfishness, magising kami at makita ang tunay naming kalagayan. Ipakita mo sa amin, Panginoon, kung ano pang pwede naming gawing mabuti. At nawa sa pagsunod namin sa iyo, lalo po kayong madakila. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, manalangin tayo. Nais kong sariwain ninyo sa inyong alaala kung sino ang ating mga pinagkakaitan at ipagsisi natin ito. Ihingi natin ng tawad, lalo't kung kaya naman nating tumulong. At pagkatapos isipin niyo ang mga taong maaaring tulungan pa, italaga natin ang ating buhay, ang mga ibinibigay ng Panginoon sa ating mga blessing,
para maging kamay tayo ng Panginoon. Namatay siya para sa atin, dapat ganyan siyang mabuhay sa pamamagitan natin. Magawa niya ang gusto niyang gawin sa pamamagitan natin. Maabot niya ang mga dapat abutin sa pamamagitan ng ating kamay. Manalangin tayo sa ilang saglit ng katahimikan. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Minister to the Weak. Ang iyong hirang dala, ang iyong ngalan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Uktawin ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba. Ang iyong hirang dala, ang iyong ngalan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Ukawin ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi. Kaya naman dapat natin kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay.
Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba. Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Hesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay. Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon. Halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pagbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay, ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo, ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika. Lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan.
mo. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Ano ba ang original Filipino culture? Yan siguro paghahanap natin ng original na Filipino ay dapat na magkaroon ng isang bagong pananaw. Halos wala naman talagang original na culture kahit saan. Kahit ang Chinese culture may influence ng kanyang mga kapitbahay, ang Indian culture, maging ang Jewish culture, maraming influensya yung mga neighboring countries. So siguro naman sobra pa na kung hahanapan natin ng original Filipino culture. Pero kung ang ating hahanapin, yung culture na na-indigenize natin, na-process natin at naging Filipino sa application, naging Filipino ang kanyang form over the years, at yung generationally has been with us to the point that it has become our heritage and identity, marami. Arnis de Mano, for instance, ay isang naproseso natin na martial arts na gumagamit ng mga sticks. Kuntaw, na siya ring tradisyon ng maraming bansa sa Malaysia at sa Indonesia, ay na-develop at halos na perfect ng mga tausug at ng mga tao sa Southern Philippines. Marami tayong ganyang mga matatawag natin kung hindi man original because it is shared by many other races na indigenize natin na proseso at ngayon Pilipinong-Pilipino na. Aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik, at kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman sa puso
puso ko'y tiyak, ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo ay tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!